Hello, good afternoon po sa inyo. Nandito po ako sa kabilang barangay para mamasyal saglit dito. Ayan, masyal dito mahangin fresh air. Actually, huminto po ako dito kasi medyo napagod na ako, nagbike lang po ako. Kaya ito po nagpahinga ng konti. Yan po sa mga nanonood. Dito po ito sa Ilocos, ma'am. Itong lugar na to. Yan po. Ilocos po ito. Kaya yan po yung nakikita niyo na yan. Ano po yan? Daan po yan. Kalsada yan. Yan. Papuntang Ilocos Norte po yan. Yan. Daan po yan actually. Yan. 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 Yan po, maisan po yan. Mais. Mais po yan. Yan, mais. Yan. Yan, may nagka-tricycle. Yan. Bali, dito tahimik dito mga ma'am, sir. Kasi tinan mo, almost dito may manggahan. Ayan, singkama, ayan kamachili. Yan po. Ayan, may daan. Actually, itong nakikita niyo nito, ano po yan? Mais na na-harvest na to last week ata na harvest na to. Kaya hindi muna nila tinamnan mais. Baka iba yung tatanim nila dito. Ayan po. Yan. Actually po dito ako madalas dumadaan pagka nagpapahinga ako. Kasi dito tahimik. Tahimik po yung lugar na to actually. Fresh air. Fresh air po dito kaya dito ako nagpahinga saglit. Ayan po yung banda doon, yun. Maisan din po yun. Yan, budo. Yan. Yan po. Pinakita ko lang po yan kasi hindi ako pwede pumunta doon, malayo na ho yun. Tsaka ano yan, tawag doon, matarik. Hindi kaya ng mountain bike. Mountain bike po to, kaya lang hindi kaya ng mountain. Po. Yan, may dumadaan po ditong mga sasakyan pero madalang. Madalang po yung dumadaan sa sasakyan dito. Tsaka dito po, yung alam ko, pagkakaalam ko, marami nagsabi, pag bumili ka ng lupa dito mura. Hindi expensive. Kasi ano to yung liblib na lugar. Fresh air. Wala kang makikita ditong mga maraming tao, whatever nakita yung hand tractor yung tractor mo, inaani yung nagtatanim mata o harvest ng mais. Ayan, yung nakita yung kulay red na yun, umaandar. Yun ma'am, sir. Dito ma'am, may nagsabi sa akin pag bumili daw kayo ng lupa dito sa lugar na to, mura. Kasi hindi ito malayo to sa malayo to sa city. Malayo sa Kabiasnan, pero tahimik. Tahimik dito. Totoo. Ako lang, kung totoo lang, gusto ko tumira dito kasi tahimik Kaya lang doon ako nakatira sa kabilang barangay. Marami tong kapitbahay. Puro relatives ng asawa ko doon. Kaya dito kayo dito. Hindi ko alam kung saan dito merong binebentang lupa. Pero maganda naman dito. Magandang tumira. Bakit ka mo? Walang makikialam, walang kapitbahay, fresh air. Hindi mo na kailangan ganon ng aircon dahil malamig ma'am. Ma'am sir, malamig po dito. Totoo, promise. Malamig yung hangin, sariwa yung tsaka dito madaling makakuha ng mga pagkain tulad ng mga gulay, mga isda, manok, mga iba-ibang prutas. Marami po ditong tinda. Ayun po yung tractor dumarating Yan
tapos na atang mag-ani. Yan po, dumadating yung tractor. Kaya yun, pasyal lang konti. May iba naman yung view natin. Yung view natin. Kaya yun. Yan po yung tractor, ayan o. Ayan. Yan po yung tractor. Laki o. Ayan. Dito, fresh air. Masarap nga dito ano tawag doon, mag-picnic. Picnic dito. Pwede dito mag-picnic. Maglagay lang kayo ng tela dito, tapos maglagay lang ng ano tawag doon, oh. Dito, pwede dito, malamig. O kaya doon, oh. Pwede doon. Picnic. Mga bandang alas 4, ma'am. 3:30, malamig na dito. Malamig na. Malamig na yung fresh air. Kaya nga po pagka gusto ko mag-bike mag-isa lang. Kung gusto ko saan pumunta, basta malapit lang po sa amin. Actually malapit lang to sa amin. Mga 20 minutes lang, 30 minutes ganoon. Kaya ayun. Pinipilit ko laging mag-bike minsan, siguro 2 times, 3 times a week kasi kaya sinabi ko sa pangalawang vlog ko, na-stroke po, kailangan ko magpalakas. Pero sa awa naman po ng Diyos, 80% medyo okay na. Kaya lang, hindi pa rin nawawala yung manhid dito sa kanang bahagi ng katawan ko. May manhid pa rin. Kaya lang, tinutulungan ko rin sarili ko. Miinom ako ng maintenance, kumakain ako ng whatever na healthy na foods. Iniiwasan ko na ganing matamis. Yung mga may asukal, yan. Dati ko talaga nung araw, mahilig ako sa donut, yung Dunkin Donut ba, chocolate, mga Toblerone, Snicker. Mga ako dyan, nakakaubos ako sa loob ng isang araw siguro 3 Toblerone. Tsaka yung mga Snicker, Hershey's yan, Cadbury, yan po, mga inuupakan ko dati. Binabaon ko pa sa trabaho. Ito, yun, nagka-diabetes po ako. Yun. Kaya siguro kaya rin ako na-stroke dahil tumaas yung blood sugar ko. Kaya nagkaganito. Pero awa naman ng Diyos, binigyan tayo ng second life. Kaya sinabi ko sa inyo dati na buhay pa rin tayo, hindi tayo pinababayaan ni Lord sa ating mga ginagawa sa buhay. Kaya nagpapasalamat nga po ako kay Lord dahil binigyan pa ako ng second life at maswerte po ako at nabuhay pa ako. Totoo. Mahirap po yung pinagdaanan ko dati. Pinagdaanan ko na talagang hindi ko makakalimutan sa tanan ng buhay ko. Almost magdadalawang taon na po ako na stroke, pero nakakalakad naman po ako kahit mabagal lang ho. Kasi ang tinamaan po sa akin yung kanang bahagi ng katawan. Hindi naman ako totally na paralyzed. Nung unang lang po, nung unang na-stroke ko talagang hindi ako makalakad. Hindi ako ganong makakita, talagang yung bang gulay na talagang parang wala na akong pag-asa. Pero nilakasan ko po loob ko, sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako, mabubuhay pa ako. Kaya yun, nagdasal ako ng taimtim, nanalangin. Dininig na naman ng Diyos yung panalangin ko. After 8 months, 9 months, medyo naka-recover ng konti, pero hindi pa ganong nung ilang ako sa ospital dati. Siguro more than 2 weeks siguro. Tapos araw-araw nung inuwi na ako sa bahay, araw-araw ako nagpapa-therapy. Kasi kailangan yung therapy daw mga ganitong na-stroke. Mahirap yung katayuan. Yung ganito, hindi na po fit yung katawan ko. Manid, saka marami nang bawal sa akin. Marami na. Mamantika, bawal sa akin. Bawal ako kumain ng baboy. Bawal akong kumain ng mga maraming mantika, asukal, maalat, hindi na katulad dati. Dati, sky's the limit. Ngayon, talagang yung kailangan disiplina sa pagkain. Kaya, yun po ang ginagawa ko sa buhay, konting disiplina. Pero yung kumakain po ako paminsan, konti lang po. Ika nga sa Ilocano, basit laing kinakain ko. Yung may taka lang ba, katulad ng kanin,
isang tasa lang, yun. Madalas kong kainin yung Quaker Oats. Yan, kasi maganda ho yan sa katawan. Mabilis magpababa ng kolesterol. Yan yung kaya yun ho. Ito, nagbabike. Minsan, ako, kumakanta sa TikTok. May TikTok din ako. Nagkalibang, wala akong trabaho. Kasi, hindi na rin ako makatrabaho kasi mamanid tong kanang bahagi ng katawan ko. Hirap po manid. Pero tuloy pa rin po yung maintenance ko. Kahit po ako na stroke na ganito, hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa kasi alam ko naman po na buhay si Lord at hindi tayo pababayaan ni Lord. Apo. Kahit naman saan po tayo pumunta, basta alam natin na sa puso't damdamin natin si Lord, hindi tayo niya pababayaan at palagi po tayong manalangin sa Kanya. Palagi po tayong magpasalamat, maliit man o malaking blessing ang binibigay sa atin. Magpasalamat po tayo ng tao sa puso natin. At ipagdasal po natin ng Pilipinas na sana po magkaayos-ayos na ang ating gobyerno. Kasi nakikita natin sa ating TV o sa social media na nagkakagulo. Ipagdasal po natin sana na walang mangyari. Yun po. Pati din po sa kalusugan natin, pagdasal natin, pamilya natin. Stay healthy lang po tayo. Ika nga ay gaya sinasabi ko sa atin na lagi na habang tayo'y nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, whatever na gagawin natin. Pero hindi natin mapaperfect ang isang araw dahil tayo makasalanan. Wala namang perfect tao. Kahit ako, gaya sinasabi ko sa inyo dati, ako nagkakasala, tayong lahat. Pero mas kaya natin gumawa ng mabuti sa kapwa natin o anumang gawain natin sa buhay. Gawin natin yung mas maganda. Doon tayo sa tama. Kasi lahat po ng ginagawa natin sa buhay, nakikita tayo ni Lord. Tandaan natin kung ano man yung ginagawa natin, whatever, 24 hours po nakatingin sa atin si God. Totoo. Gagabayan niya tayo. Basta alam natin, nasa puso't isipan natin si God, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan po na anuman ang nararamdaman natin, anuman po ang problema natin, tutulungan po tayo ni Lord. Tandaan natin yan. Kasi bakit ko nasabi? Share ko lang po saglit. Kasi ako po talaga nagkasakit ako, na-stroke ako, nagka-COVID ako, gaya sinabi ko nung unang vlog ko. Hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Nung dinala ako sa ospital po, nandun na ako sa stretcher. Sabi ko, sarili ko, na ako, dinala ako sa stretcher. Nakalagay na ako sa stretcher. Sabi ko, unang sinabi ko po, Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Actually, yung na-hospital po ako noon, ang BP ko ay 170 over 100. Dinala ako nung last February 5, 2022. Ganitong oras po. Alas 5:30 o alas 5. Alas 5:30 mag-aalas. Ayun, mga 5:30 ng dinala ako sa hospital. Tapos pinababa muna yung BP ko. Madaling araw na bago bumaba yung BP ko. Siguro mga bandang madaling araw na, alas 2, alas 3 na madaling araw. Tapos kinake up nila ako. Tapos uso pa rin yung COVID, nagka-COVID pa ako. Yun, dinala pa ako dun sa mga may ubo. Ako, ba't ka ako dito ako dinala? May COVID daw ako. So, pero ang ko po talaga, ang pananaw ko sa buhay at isip ko na alam kong gagaling ako. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Kaya lang, nung nagising po ako talagang hinang-hina ako. Yung parang itong katawan ko, yung kanang katawan ko, wala nang gana. Hindi nang gumagana yung right side ko. Sabi sa akin ng doktor, magpa-therapy daw ako everyday para mabilis makarecover. So, ganun po yung ginawa ko.
Meron naman po doong therapist doon sa aming bahay, malapit. Pilipino din po. Tinulungan tayo. Nagtiyaga. Almost nagpa-therapy ko. 6 months. Nagpa-therapy ko. Talagang meron ho akong walker na ginagamit dati. Talagang iniwanan ko yung walker para pinractice kong maging confident sa sarili ko na makalakad ako. So, ayun naman. Tinulungan naman ako ni God. Tinulungan ko rin sarili ko. Ika nga tulungan natin ang sarili natin. Tutulungan tayo ni Lord. So, sana po may natutunan kayong ngayong aral na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa po tayo. Tandaan natin yan. Lahat, anumang problema o nararamdaman natin, sakit natin, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Bakit po? Kasi buhay pa tayo humihinga pa tayo, may pag-asa pa tayo, tama po ba? Sa mga nakatunod po nito, sana po isipin natin, kahit ano pong problema, nandyan si Lord, gagabayan tayo, sasamahan tayo. Ulitin ko po, manalangin lang tayo ng taimtim at isa puso po natin, isa isip si God sa atin. Tandaan po natin yan. Ito lang po sasabihin ko, huwag tayong makakalimot tumawag kay Lord. Anumang oras, hindi lang po sa simbahan, anytime po, nasa trabaho kayo, nasa higaan, wherever, nasan kayo, magdasal po tayo. Hindi naman kawalan yung 10 minutes na magdasal tayo. Diba matutuwa nga sa atin si God, kahit ang tao na to, hindi ako nakakalimutan. Alam ko tayo, mga busy sa mga trabaho o whatever, pero si God matutuwa sa atin. Bakit? Kasi hindi natin nakakalimutan siya Nagdadasal tayo palagi, di ba? Di ba? Kaya po yun lang po masasabi ko. So hanggang dito na lamang po at uwi na po ako. Medyo malayo din po aking magbabike pa. Maraming salamat po sa mga nakinig dito. At sana po may natutunan kayo sa mga sinabi ko at binanggit ko. Maroon po akong sasabihin sa inyo. Pwede pong i-share nyo to, yung aking vlog. Like and subscribe po tayo. At maraming salamat po sa mga nakinig. Sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Ingat po tayo. Bye bye po.